Ngayong araw ng kalayaan ay dalawang makasaysayan at masalimuot na bahay ang ating papasukin at ang ating gagalain. Muling magbalik tanaw sa mga nakakapangilabot sa nakaraan at sa kasalukuyang nangyayari sa dalawang bahay na ito sa Bulacan, kung saan nangyari ang nakakapangilabot na kasaysayan. Ngayong araw ng kalayaan ay magbalik tanaw tayo sa nakaraan. Meron naman may underground dyan. Ano yan? Pero na ang ano lang, bakit po nilagyan ng ano yung mga mukha? Hindi, baka hindi po sila makahinga. I mean, dinadala yung mga babaeng Pilipino na torture tsaka nire-rape po ng mga Hapon. Babae daw na favorite ng mga Hapon, nag-iisang babae daw yun, na sa isang araw 33 times siyang ginagalaw. Sa bahay ng gabi umano, huling natulog si Emilio Aguinaldo. So, welcome back to my channel mga master. Ngayon, nandito po tayo sa isang bahay na makasaysayan po. Kagaya po ng pinuntahan natin nung nakaraan, iikutin natin to saglit. Wala muna tayong kababalaghan ngayon guys ha. Although may mga kwentong konting kababalaghan nga ang mga nakatira dito, isa po ito sa pinakamatagal ng bahay sa Bulacan na tinatawag pong Sempio House. So, ilalagay ko na lang po yung ibang history ng bahay na ito. Pero sana mga master, bago natin ikutin ito, panoorin nyo muna yung pinuntahan nating bahay na bahay na pula, and then iikutin na natin itong buong bahay para po i-share sa inyo yung mga history nito. May mga konting kababalaghan din, pero magpo-focus po tayo sa mga history po ng bahay na ito. Kumbaga ito is ipinatayo po ng pamilya ng Sempio na dating prominenteng pamilya dito po sa San Miguel, Bulacan, at dati nung panahon pa nga ng Kastila, maraming mga dinala dito na mga babae at pinahirapan din. Ito po special vlog natin ngayong Independence Day mga master. So, kung bago ka lang, please like and share, mag-subscribe ka na para po ma-update ka sa mga bago nating video. Pinapakita ko sa inyo yung mga dating larawan na kuha o yung mga dating itsura nitong pinakabahay na pula na ito. Bakit ba ito tinawag bahay na pula? Siyempre, kulay red, di ba? Hindi, ibig sabihin mga master, mas nakilala talaga ito sa bahay na pula. Pero ngayon, ito na siya ngayon. As of June 2024 mga master. Ang Ilusorio Mansion o mas kilala bilang Bahay na Pula ay matatagpuan sa Barangay Aniatam, San Ildefonso, Bulacan. Ito ay madalas ipakita sa mga telebisyon at marami ding mga sarit-saring kababalaghang kwento, at kadalasan ay pinapasyalan nito ng napakaraming vlogger. Napakalaking papel ito sa kasaysayan ng Bulacan at ng mga ibang Pilipinong biktima o bihag ng mga Hapon. Kapansin-pansin na halos madamo na at talagang magubat na ang paligid nito, at wala nang nakikitang porma halos ng bahay kundi ang mga haligi o mga pader na lamang. Sa ating pinalipad na drone ay makikita ang kabuuan ng bahay. Pero magbalik tanaw tayo sa mga ilang story o mga nakakagimbal na nangyari sa loob ng bahay na ito, maging sa likod nito. Napuntahan ko to before, meron ditong underground sa may pinakalikod niya na kasi para talaga siyang underground talaga mga master. Tapos makikita mo rito nakatumba na yung kanyang yero, at ang sabi nga kasi is talagang walang may gustong bilhin tong bahay na to. Bakit kaya? Kasi sabi nga nila medyo haunted ng araw, yun ang mga sabi ng iba. Try natin dito. Wala naman tubig sa part na to guys. Ay, ito yung mga parte ng bahay. Ayan oh. Ito yung mga parte ng disenyo ng bahay na nagkandalaglag na dito.
Yung mga kahoy niya nandito na, yung bubong bumagsak na. Yeah. Delikado na pala itong puntahan, no? Ito yung pinakaharap niya, yung may hagdanan dito before. Delikado na po siya guys, oh. Konting ano na lang, babagsak na to. Ayun, tingnan nyo yung bahay, wala na halos. Pinuntahan po ito ni Atom Araulio. Naku po, delikado na to, oh. Huwag nang humawak dyan. So, ito guys, napaka-historical. Ang panahon ng mga Hapon, dito ikinulong yung mga babae. At dito po sila ginawang slaves ng mga Hapon. Tapos ngayon is naging ganito na lang. May mga nagsindi pa ng kandila dito, oh. Yan. Tapos, ito yung sinasabi ko sa inyo, parang underground sa likod ng atin dito. Lah, may unan pa, oh. So, tignan nyo yung design niya, oh. Ang ganda guys, di ba? Hindi pa rin. Dito yung ano guys, yung sinasabi nga nila na meron ditong mga lalaki na nabihag ng mga Hapon. Dito sinunog sa bandang likuran ng bahay na ito. Sinunog po sila ng buhay, mga master. Yun po nung naging isa sa history dito. Itong part na ito, saan ko ba nakita yun? Dito guys, natabunan lang eh. Ayun, ito to. Ayun guys, oh. Ayan. Ito may parang underground sa ilalim na may harang lang siya. Ayan guys. Meron yung may underground dyan. Natabunan lang ng lupa sa sobrang katagalan. Pero naniniwala ako na may ilalim pa ito. At may mga ano dyan. May ilalim pa yan mga master. Hindi lang natin talaga ano. Tapos may mga part dito ng mga haligi dito ng bahay na naiwan. At ano ito? Ano to, oh? No, guys. Grabe itong bahay na pula. So wala na tayong maaano dito. Dediretso na tayo dun sa isang bahay na pupuntahan natin. Dito dinadala yung mga babaeng Pilipina na tinotorture tsaka nire-rape po ng mga Hapon ng panahon ng Hapon. Ngayon, yung sinasabi nga nilang tawag dito, yung mga babae na merong babae daw na favorite ng mga Hapon, nag-iisang babae daw yun, na sa isang araw 33 times siyang ginagalaw ng mga Hapon. Pinagpasa-pasa siya hanggang sa dito na siya pinatay yung babae na yun. Kaya napaka-historical. Bukod pa doon, napakarami pang babae bukod doon sa nag-iisa na yun, na dito na po binilanggo at ginawa pong slaves. At araw-araw silang pinaparausan, ganun mga master. Kaya sobrang historical. Tsaka marami na pong pinatay na Pilipino dito. Kaya bilang ano po, special episode to sa ating pang June 12, oo, ngayong araw ng kalayaan, magbabalik history tayo sa ngayon mga master. Ito, imagine mo bawat haligi niyan, kung makakapagkwento lang sa atin, ay masasabi mong mangingilabot ka sa kasaysayan ng bahay na ito. Kasi saksi itong bahay na to guys eh, sa napakaraming pangyayari ng panahon ng mga Hapon. At ang nagsisilbing ano na lang, kung nakikita ninyo, bakas ay yung mismong kulay na lang ng mga dingding na ito at yung mga nakatayong kahoy na ito na soon is malapit na rin bumagsak. Kaya payo ko lang po sa mga gustong pumunta rito guys, napaka-risky na pong pumunta rito, delikado na po, lalo na yung mga nagbabalak ng adventure. Make sure po na pag papasok kayo doon sa pinaka-entrance doon, wag po kayong hahawak ng haligi kasi malapit na po talagang bumigay. Actually bumigay na nga po yung pinakabubong doon. Tsaka hanggat maaari wag na po kayo doon dadaan, dito na po kayo duman sa kabila, sa part na to.
Kasi konting tulak na lang or what, babagsak na po talaga. Ingat lang po mga kamaster sa mga pupunta rito. Sa kabila ng pagkakaabandona ng bahay na pula, hindi maaaring malimutan ang naging papel nito, daan o libong taon man ang lumipas. Ang mga haligi at dingding ang saksi ng pagkaalipin ng kasaysayan na kailanman ay nakatirik na. Mawala man ang bahay pero ang mga inalipin nito, kahit di nakamit ang kanilang kalayaan, mananatiling sugat pa din ito sa kanilang pinagdaanan. Music licensing reimagined. Saan po yung pinaka-kwarto na dito? Gano'n na po kayo katagal nagbabantay dito, Nay? Ano na? Ano na yung anak ko? 47 eh. 47 po. Oo. Cooper! So, itong bahay po na Nag-aayos to, kasi gano'n ako. na po siya katagal tong Sempio House na ito, ma'am? At ganun na. O, yung matagal na ito eh. Mga, Ginagawa nga yan, oh. tapos yung mga nasa larawan po, ito yung po yung mga original na may-ari. Ayan ang eto, anak pamangkin ng may-ari ni Pispira del Sempio. Mm-mm. Yan. Tapos, anak niya yan. Anak niya ito. Itong mga ito. So, Nay, ano po yung ano, kasi syempre, di ba dito po ikinulong dati yung mga panahon pa ng mga ano, ng mga Yung mga na hinuhuli Hapon. nila. Oo. Marami pong babaeng pinatay dito? Ay, marami. Nire-rape. Ah, Nire-rape. Dito raw natulog hindi ko lang malaman kung si Emilio. saan po banda natulog Dito dito natulog. ang dating Pangulo? Dito sa Dito gitna. sa part na ito, si Emilio Aguinaldo. Oo. Tapos, guys, kung makikita ninyo, hindi po nabago tong pinaka-design ng bahay, ma'am, no? Oo, ayan pa yung ano yan, may mga design. Ito yung kwarto. Kaya lang, ito yung kwarto. Saan po dyan yung ano, yung may mga Doon mga sa rebulto? kabila yan. Ano po itong Kasi kwarto na to? Kwarto nung may-ari. Ito At po yung kabila pinaka- kaya lang, sarado. Okay. Kasi So, pinag-shootingan may dito. nakwento kay sa akin na ano yung naranasan yung ano, syempre ito more on history po tayo mga master, pero syempre meron pa rin hindi naman naiiwasan yung kababalaghan niya na kwento. Dito raw, meron daw dito. Dito. Dyan. Isang bata na umiiyak daw, nakadungaw dyan sa bintana. Sino po ang nakakita na Marami nakakakita dyan eh. Dito po, kasi ito yung harap ng kalsada, di Oo, ba? harap ng karsada yan. Okay. Tapos umiiyak po yung bata. Oo. Sino po ang nakakita yung mga nagdadaan? Yung nagdadaan. Tapos dito naman, dito rin daw meron. Opo. Pero kayo po na, based on your experience, sa tagal nyo na pong nagbabantay, Ako kasi hindi ako palilitawin, yung mga apo ko. Dito, yung mga apo nyo po, ano po yung naranasan po na po? Pwede nyo pong i-share? ayan, ganyan, umiingit yung sahig, miski na walang tao. Kahit Dito. walang tao? Oo, umiingit yan. Parang may naglalakad dito. Tsaka daw dyan, meron daw na nakaupo. Dito sa harap. Sa yan. mga ano, itong mga... Ito pa po ba yung original na may-ari? Yung original na mga... Ay, ang original mga muebles? dyan, ito. Ayan ang original at saka ito. Oo. Yan. Original yan. Oo. Nagliligpit nga ako ng... Ang tibay po ng bahay, no, kahit ilang bagyo na po yung dumaan, Oo, matibay ito. hindi po siya talagang Hindi talaga. natitinag. Kaya lang yung bubong, saka shooting. Sa mga mga nagsushoot. Oo. Nagsushooting. So, ang ganda Dito, makikita. ayan, maririnig mo naman yung parang lumalakad. Oo nga, Nay. O ganyan. Hindi ka ba? Bakit po ganun, Nay? May parang naglalakad Ewan nga. ko, ganyan talaga. Miski na... Pero hindi po ba yun na porket mabigat tayo dahil tatlo tayo? Hindi. Talagang merong talaga. Ibig sabihin, Nay, dito po ba, bukod po doon sa parang naglalakad, Ayun, parang
Yung umiingit. Ay, narinig ko. Yung umiingit. Ay, narinig ko. Oo. Ano po ba? Bukod po doon sa parang naglalakad. Yung umiingit. Ay, narinig ko. Oo. Ano yun? Oo. Ano yun? Sinanay na mo, huwag ka naman nakot na. Hindi totoo yun. Ito guys, sa disclaimer, hindi po kababalaghan yung vlog natin ngayon. Yung mga kakaibang experience lang po ng mga tao dito at saka yung mga nagdadaan nga dyan sa harap ng bahay ng Sempio na ito. Narinig ko na yun. Narinig mo ngayon? Parang tsinelas. Ngayon lang, nai-record yan. So, nai-record yan. So, aside from that, Nay, nasan po rito yung pinaka-kwarto na dinadala yung mga babae? Ay, sa baba lang. Sa baba po yun. Meron pang napakagandang design dyan sa taas. Yung ginagawa kasi yan eh. Tapos, saan po yung pinaka-historical part dito? Dito po, ano po yung meron dito, Nay? Kusina yan. Kusina. Ayan yung, nung araw, pugon. Ayun, no? Pugon. Ayan, ayan. Ay, Lalagyan ng okay lang ipa. pong tignan? Sige. Lalagyan mo ng ipa. Alam mo yung ipa? Opo, yung Ayan. ano nung pinag-anuhan ng palay. Palay tapos, ano, Ay, oo nga. dito May pugon ilalagay pa. yung ipa na yan. Dito, Oo, eto, dito, lutuan. dito lutuan ipapasok. ito. Oh, doon papasok. Tutok-tok na ganon. Lalabas na ganon yung ipa. Tapos, dito ka magluluto. Ayan. Ay, Kung malaki ang ay, kaldero mo. galing. Ayan. Oo, yung mga panahon pa ng Oo, Kastila. ayan. Kung kunyari kaldero mo malaki, aalis. Wala pong binago dito sa bahay na Ay, to, wala Nay? pa. Wala pang nababago. Pati ito original pa po ito? Original pa yan. Yung labasan ng usok. Alin po? Yung hagdan na antik na bato. Saan po? Ayan. Ay, Pagbaba. oo nga. Hindi na po ginagamit yan, Nay. Ay, ginagamit pa rin. Kaya lang pag may shooting. So, almost magto 200 years na rin po iyan. Oo. Lahat po ito. Tingnan mo nga, ano na yung iba, sira na, pero papagawa nga daw eh. Ano po yung, Yung plano betang. ng may-ari dito sa bahay? I-renovate or ibebenta na po ba? Ay, hindi bebenta ito. Paalis lang. Ipapaayos lang. So makikita nyo yung design, panahon pa nga ng mga ano. So dito mga master, hinihinalang natulog ang dating Pangulo, ang kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas na si General Emilio Aguinaldo, mga master. Dito sa part na ito, may kwarto pa to dati. Saan po rito yung may parang may mga rebulto po na tinakloban ng sako? Hindi sako yung soup. Supot. Kasi nadudumihan lang sila, yung lasa, pero yung serve pastas. Opo. Sige. Ay, ito. Anong tawag po dito, Nay? Last Supper. Yung mga 12 apostoles ni ano. Ito si Judas. Saan po? May mga pangalan. Ayan. Pero Nay, ang ano lang, bakit po nilagyan ng ano yung mga mukha? Kasi Baka hindi po sila makahinga. I mean, Hindi, ibig sabihin ko kasi yung alikabok, pagka matandang bahay na, miskin na linisin mo ng linisin, maalikabok. okay. Ito po, Ayan, saan po, tignan mo. saan po ito Ayan. ginawa? Ang Nay. mukha nito, sa ibang bansa raw. Sa ibang bansa pa po galing itong mga to? yung mukha niya. Ay, yung ulo. Mukha. Yung katawan. Pero katawan, parang inassemble na ata ng sa Hidalgo. Pero Nay, alam, ba't para po ako nangihina? Hindi ko po alam. Ba't parang ano po? Ganun talaga. Ganun din po ba nararamdaman nyo? Hindi, yung pumupunta rito. Para Kasi po hindi ka ako- naman Katoliko, di ba? Pero Christian lama mo si Boston, hindi siya Katoliko. Pumunta siya rito, naging ano siya rito. Ano pong nangyari sa kanya? Boston, ano ba? Ano rin siya, vlogger din, nandito sa akin. Oo. Sige, wag na po natin i-promote. So, ito guys, makikita nyo rito yung mga... Sa tingin nyo, Nay, gano'n na po katanda itong mga rebulto Ganun na din to? yan. Sa bahay Kasabay to. po ng bahay na ito? Oo, parang ganun. Ay, talaga? Matanda lang ng konti yung bahay. Ito si Jesus Christ. Kasi kami, Katoliko, naniniwala Opo. kami sa Himala. Mm-mm. Sa Himala. Okay. Tapos, Ayan, Nay, ito, si Veronica, nung nadapa si Jesus Christ, oo, yung dinapa, palit tayo. na ano siya, pinunasan ng muka. Okay. Kaya, kasi, pag mahal na araw, nag-aano kami, nagpapasyong kami. Binababa, isa-isa yan. Opo. Dinadala sa karo. Okay. Tapos, Nay, ibig sabihin, itong mga nakikita ko natin na ito yung mga matatagal na. Alagad ni Jesus Christ. Kumbaga, matatagal na po Ay, sila. matagal na. Kasi may Kasing- kasaysayan yan.
nung panahon ng Hapon o Kastila. Diyan Yung mga- tinago ng De Leon ang kayamanan nila. Kaya Saan po? butas ito, butas. Ah, tignan ko nga po. Yan, Pinagbubutas po iyan. diyan tinago. Anong mga kayamanan yung mga ginto po? Mga ginto, mga kayamanan nila, diyan nila tinago lahat. Okay. Oh. Kaya Oo nga, sila ano. himala. Paano po? Nasaan na po yung mga nakita. kayamanan na yun? Abay, syempre, kinuha na nung may-ari. Wala na. Okay. Ah, kaya pala. Ayan, taga-serve nila. Dito po kayo na para. Taga-serve. Oo. Kaya pala. Pero normal po na yung kagaya ng nararamdaman ko ngayon. Parang nanghihina. Marami nagsasabi. Doon po yung sinasabi nila. Eh, May something energy kung na sa ewan. ano, kung hindi, parang sinasakti ang kanila ganun. Ay! Kaya nga yung sinasabi ko sa si Boston, hindi siya Katoliko, parang Chinese siya, Chinese. Pero siya tuwing mahal na araw pumupunta rito, parang namanata siya. Binigyan siya ng swerte. Pero ano po, tawag dito, wala naman pong mga history ng something na gumagalaw itong mga nandito. Ay, gusto lang nila pagka yung may ilaw agad. Kasi parang magulo. Paano pong, iba-iba yung pwesto nila? Hindi, parang may naglalakad, may nagaan sa kanila. Gusto nila buksan agad yung ilaw. Kahit pumanik tayo rito, bukas na agad eh. Mga 5:30 lang bukas na ilaw. Pagka Parang po, magulo. Parang magulo. paano parang magulo? Yung maingay, maano sila. Naririnig niyo po rito, nagkakalampagan? Ako hindi ko naririnig yung ibang unang dumating dito. Kasi kami, na ako nung dumating dito, taga Maynila rin ako eh. Opo. Adapted ako nung may-ari nito. Opo. So yung original na may-ari po nito, nasa Amerika na? Ang original, patay na. Hindi, I mean, ano po, yung pinaka Yung mga ninuno. last na. Oo. Yung mga apo-apo na lang. Mga Nasa apo, Amerika oo, na. Okay. Sa Amerika. Sige po, tara po. Parang nanghihina. Oo, ganyan talaga kung saan ay inaano ka. Tapos dito naman po, ma'am, Akong Nay, tawagin ito, ito po yung mga original pa rin po Oh, na yan, gamit, oh, itong original mga yan. nandito. ano yan, yung tawag dito, kumidor. Kumidor. Komidor. O, kainan ng mga mayayaman nung araw. So makikita nyo guys dito, yung mga unang panahon pa yun ng mga gamit. At makikita nyo yung itsura ng bahay is meron pang napakagandang design dyan sa taas. Yung ginagawa kasi yan eh. Tapos, Bawat hakbang ng aking mga paa ay hindi ko maiwasan na kilabutan pero sa hindi ko malamang dahilan. Maaaring nagmimix ang aking mga emotions dahil nga sa amaze at saka sa paninibago at sa pagpasok ko nga sa mga halos 200 taon ng bahay. Hindi maiiwasan ang pangingilabot at ang kakaibang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Pero maswerte pa rin tayong nakapasok dito. At dito talaga mismo natulog umano ang dating kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas na si General Emilio Aguinaldo. Kapansin-pansin na kahit duma na ang mga dingding na ito, pero ang mga larawan na para bang nakatingin sa iyo ay gustong magkwento ng nakaraan ng bahay na ito. At ang amoy ng paligid ay para bang bumalik ka sa nakaraan. Tulad ng bahay na pula, marami ring mga babae ang wala ng buhay o kinuha ang buhay sa bahay na ito na siyang nagpapaalala ng bawat kalabog o yabag ng ating mga narinig.